The VA Connection with Coach Steph is a podcast that highlights the real stories, challenges, and successes of virtual assistants from every niche. Designed for aspiring and growing VAs, it's your go-to space for clarity, confidence, and inspiration on building the VA career that fits your life. And now, let's dive in with our host and today's guest. Hello everyone. Maayong gabi, magandang gabi, and good evening. So, welcome to the VA Connection, your path to finding the right VA niche. I'm your host, Coach Steph, and we're here every other Thursday, live online at the VA Radio to bring you insights, inspiration, and expert advice to help you succeed in the virtual assistant world. Whether you're just starting or looking to scale, this show is for you. Okay, so maulan po yung Thursday natin kasi merong bagyong upong. So I'd like to remind everyone to stay safe and take care during the typhoon. Your safety is very important, so make sure po you're staying up to date on local advisories and taking all the necessary steps to protect yourself and your loved ones. So tonight, I am very thrilled as I have a very special guest with me. His name is Sherwin Martin, but I call him TL Sherwin. So along the way, I'll just call him TL Sherwin. And he is an experienced creative director and designer. He will be sharing his wealth of knowledge and his journey to success. So get ready and get ready for an exciting discussion as we dive into how you can level up your VA game. So grab your favorite drink, sit back, and let's get started to our show. So tonight, let's now welcome our special guest, TL Sherwin. Yay! Hello everyone. TL, maulan ba dyan? Thank you. Yes, you're Be so, here. yes, I'm excited as well to have a conversation with you, TL, and I hope okay lang yung connection natin both and we will not have any technical difficulties. But in case we will get disconnected for our listeners, but babalik po kami pag we will get disconnected. All right. Yeah. So, TL, share anong tawag dito? Ipakilala mo yung self mo sa listeners natin sa The VA Radio. Yan. My name is Sherwin Martin. Batanggenyo. Tapos, so bali, I started as a graphic and web design. So, hanggang ngayon, ganun pa rin naman. But right now, more on creative strategy na lang. And although web designs pa rin, tapos tsaka yung mga digital illustrations kapag kapag may client sa digital illustrations. Ayun, so ano pa ba? When po kayo nag-start ng field na to? Ayun, so bali, it started long time ago. Hindi pa siguro kayo pinapanganak lahat. I was working with an outsourcing company sa Ortigas. Tapos most of us are artists and designers. Pero fresh grad pa lang ako noong time na yun. Tapos napapunta ako doon. Tapos lahat sila parang mga artist talaga, as in yung iba nakasuot pa ng mga naka-Naruto pa eh, may mga ano pa. Tapos mga long hair. Ako long hair din ako that time. Tapos sabi ko, okay to puro sa parang makaka-vibe ko kasi hindi pala yun yung first
ano ko, after kong mag-graduate, hindi pa yun yung first job ko. Nag-ano rin ako, kasi computer science graduate ako. Nagturo Mm. din ako for a while, pero hindi ko gusto yung ano, kasi makukulit yung mga estudyante. Tapos yun, napunta ako sa Oo. ganun. Tapos, ayun, sabi ko, parang, ay, yung ano ko yung vibe na parang, okay, gusto ko kasi surrounded by artists din. Tapos Mm. eventually, yung client namin from the US, inano kami, kinuha kami to work directly for him. So, Mm. dun nag-start yung working from home kaming lahat. Tapos, Hmm. ayun, tapos tumagal na ng tumagal, puros mga referrals lang ang nangyari. So, Mm. dun na tumagal yung pagiging work from home ko. It all started there, 2004. So, so Wow. yes, ayun. So, TL, paano mo na-adapt yung work from home na environment nung nag-start kayo? Hmm. Sobrang dali sa'kin kasi sa Mm. Ortigas yun, taga Batangas ako. So, tapos I hate Hmm. commuting pa. Ayun, so, ayun, nagpakabit lang ako ng internet sa bahay. Then, ayun, ta's okey na. Ta's alam mo yung parang naging ano na, naging sobrang comfort zone na rin sa'kin na sa bahay lang ako. Hmm, Tapos, okey. I don't have a family before, kumbaga sa parents ko pa lang, pero hanggang ngayon na, may pamilya na ako, gano'n pa rin. Kumbaga Mm. may college na, tsaka may senior high na, Mm. gano'n pa rin. So, yung Wow, mga nag-iisip na ano, na baka hindi stable, nasa ano yan, nasa diskarte. nasa diskarte, TL, Mm, yes. That's good, TL, 'no, na noon is, naka-adapt talaga kayo sa ano, work from home na environment. Kasi I think noon, yung mga tao meron ding gusto na may social life talaga, yung may ano, nakakahalubilo na mga tao or may nakakakuwentuhan while working. So, that's good. Tapos ano, TL, you mentioned, during our initial ano, na meron kang small team of creatives. So, paano mo siya na-form, TL? Paano mo siya, na-form at napalago yung team mo? mm. Hindi madali Mm. um, kasi alam ko yung, siyempre may personal sentiments ako sa mga creatives din. So, ay, Hmm. kasi marami ring na-scam. So, ang gusto Oo. ko nababayaran kaagad sila. So, what Mm. I did was, ang dali kong mag-hire. Tapos, binabayaran ko kaagad upfront kahit ano nga. So, pero, then laging ano nangyayari is, lalo na sa mga kapag mas bata yung mga nakukuha ko per projects lang naman kasi. Mm. Nangiiwan sa ere, buti na lang kaya ko rin gawin yung ginagawa nila. So, Hmm. dun ko natutunan na, okay, I have to filter them out better sa Mm. pagha-hire. So, ngayon may process na ako na ano, so yung before, kahit ako naiinis kapag ano, hinihingan ako ng loom video. Kasi alam ko Mm. maraming hindi komportable na ano, na na mag-record ng loom video. Mm. Actually, para Mm. sa'kin, puwede mo namang hindi i-record yung sarili mo, yung Hmm. naka-ano yung mukha, ano. Ang nire-require ko lang is, walk me through your process sa creatives mo, Hmm. para alam ko talaga na ano, then I will ask questions about their ano, yung sa attitudes niya kasi mas importante yung sa attitude. Mm. Kumbaga, so kasi ang daming beses ko ng naka-hire ng ano, ng talented nga pero moody, lalo na kapag ano, mga Mm. artist moody, eh. So, yung kailangan kong talagang ma-filter out yung ano, yung mood ng isang tao. So, ayun. So far okey naman. Although yung Okey. pinaka ah,
pinaka nangyari sa akin na last na hire ko is sobrang sayang kasi yung Mm. meron akong parang nililigawan na agency, marketing agency na international. As in, halos 1 year ko siyang niligawan, yung agency na yun. Then finally, nagtiwala sa akin, binigyan ako ng 3 projects ng Mm. animation and with video editing na Mm. ngayon, dinelegate ko siya sa Mm. tapos magaling naman yung nakuha ko, kaso inano rin niya, kumuha pa siya ng tao for that. So, Oh, okay. okay, I'm sure alam mo yung mga gano'ng sitwasyon. Oo. Tapos unang job is okay, mabilis yung yung delivery. Pangalawa is nagkaproblema. Tapos, hanggang sa delayed ng delayed tapos, Mm. ang contact ko lang is yung sa hinire ko tapos yung sa hinire niya hindi niya raw ma-contact tapos alam mo yun? Mm. Tapos Yeah. yung client namin is yung project na yun is sobrang importante kasi siya, Mm. sobrang laking event na international na na kailangan na ng marketing agency nung tapos, Mm. um, ni-review ko yung yung valuation ng company na Mm. ginagawa namin ng project for that is $2 billion Mm. company. Tapos Mm. na-disappoint alam mo tapos ang sabi ko na lang, Oo. sayang 'di ba? Tapos ang sabi ko na Mm. lang ano, ilibre ko na lang yung last na project na pinapagawa nila. Mm. Sa sobrang hiya ko. Pero na-deliver namin, sobrang late lang. Ngayon Mm. sabi nung marketing agency is, "No, babayaran namin kayo." Gano'n. So Mm. kumbaga, hindi nagma-matter yung payment. So talagang puwede kang mag-charge talaga ng sobrang premium. Ngayon, Mm. pero I lost it kasi nga, hindi na nagpagawa sa'kin. So yun yung Oo. malaking lesson learned sa'kin. Although tinanggap ko naman na gano'n talaga, it's my fault din na hindi ako nag-filter out ng i-ha-hire. So yun. Mm. So, yeah, sayang nga TL. Pero hindi naman talaga siya sayang kasi there were lessons learned along Yes. the way. So you also gained and insights and lessons na on the next premium client, pwede mo na siyang i-apply. And you can take care of that next client already na hindi na siya madi-disappoint. Oo. So, also, I want to comment on the Loom video, no? Yeah, a Sige. lot of VAs na hindi gusto yung Loom video, but it's a win-win for both kasi let's just change the mindset of everybody na yung Loom video, hindi siya hassle or hindi siya wag niyo siyang in-negative na think ba. Let's just set our mind that it's a both win-win for both sides because on your side you will be able to showcase your talent kasi iba talaga yung nira-write mo lang siya kesa sinasabi mo siya, and the client as well will be able to know you better on how you speak and how you deliver it and how confident are you, so it's a both win-win for both sides. Exactly. Oo. Tsaka do'n mase-sense ni client yung vibe niyo, yung vibe. Yung vibe niyong dalawa. So talaga, kumbaga tanggapin na natin kung introvert, tanggapin na natin sarili natin kasi kung mag-e-expand kayo as a business owner, as mag-ha-hire, kailangan niyo rin sila yung gano'ng way. And isa rin siyang yung advantage pa nun is puwede kang mag-create ng SOP sa video pa lang kasi mas madaling intindihin yung video. So, puwedeng yun na lang yung lagi mong sinesend na Yes. na halimbawa workflow or eto yung workflow ko. So, may recorded na kayo. So, alam mo yun, gano'n. Yun yung Yes, advantage that's true.
Oo. Tapos about outsourcing naman, TL, we know that there are VAs that are doing this, outsourcing their work. We just want to remind everyone na be responsible if you're doing this. Dapat alam mo how to control the VA that's working for you para hindi kayo masisira. Kasi when you're outsourcing, yung name mo kasi yung Yes. nasisira. Tapos Yun. pag in-outsource ka naman ng ibang VA, masisira din siya. So parang domino effect siya. So Yes. let's do our job that let's protect our names para hindi tayo masisira with it. Yon. Exactly. Okay. So TL, you've worked on projects with major personalities like Mike, The Situation Sorrentino, and with Web3 projects with Jake and Logan Paul. How did these collaborations came out, and what was your approach to working with high-profile clients? Yung kay Logan Paul, tsaka parang nakita lang nila yung website ko. Not sure. Hindi ko alam kung paano nila ako nakita. Tapos, may nag-reach out sa akin. Actually, email eh. So, alam ko sa website ko talaga. Kasi email eh. Inbound na email. Then, ayun, nung nagpapagawa na, hindi ko alam na yun pala yung, tawag dito, sila pala, mga projects pala nila. Until, nung sinendan nila, kasi nagpapagawa sila mga mga Web3 projects, mga NFT, ganun. So, heavily usage of AI talaga ako during that time kasi mabili kapag naglo-launch kami ng naglo-launch din kami ng meme coins eh. So, kapag meron kasing mga halimbawa, mga trending na issue, ginagawa ng meme coins 'yan. Okay. So kailangan ma-launch kaagad. Halimbawa so merong nararagpul well na na meme coin. So yun yung nangyayari. So kailangan tapusin yung maximum na siguro na mag-launch ng website na fully functioning na within 2 weeks. So talagang mabilis siya. So yung mga creatives na ginagawa ko is course AI talaga na Siyempre Illustrator, Photoshop, tapos AI. Ganun. Then yun nga about paano na nung nag-send sila ng website, kasama na nakita ko yung mga pictures ni na Logan Paul na gano'n. Sabi ko sa hindi sila mismo yung kausap ko yung nila, yung kumbaga isa yung team nila. Tapos sabi ko, si Logan Paul, ganun. Sabi niya, yes, kasama namin sa mga projects, ganun. Tapos na-realize ko yun yung mga ginagawa ko, kaya pala may mga pictures sila na ayun. Baka TL, grabe yung maganda yung SEO ng website mo, kaya yun, nakita nila. Hindi nga parang ko lang na SEO. Pero siguro yung targeting siguro na targeting. Na specific na targeting. Kasi more on talaga ako yung niche ko kasi is more on the masculine side na tsaka sports. So kapag mga beauty products nang may nag-inquire sa akin, hindi ko na ma-justify yung projects na. So, ayun. Yan nga. So, TL, you mentioned a while ago about AI. So, I just want to ask, ano yung point of view mo sa AI? Noon, walang AI, di ba? So, ngayon is, for me, very helpful yung AI. And it helps our task magaan and fast. So, what's your take on AI with your field? Yes, ang dami siya, lalo na sa mga designers, graphic designers, tsaka sa mga copywriters, developers, takot sila. Pero hindi
I want them to realize na pwede mo siyang gamitin as your main arsenal talaga sa work mo. Kasi para nga mapabilis. Parang parang ano halimbawa, yung kasi yung 'di ba meron mga stigma ngayon, I'm sure na I-replace na tayo ng AI. oo. Tsaka yung ano, eto yung stigma na, uy halimbawa sa graphic designer kailangan marunong mag-web design, kailangan marunong mag-copyright, kailangan 'di ba, ang daming nagrereklamo na, Oo, creative oo. agency na. Oo, true. So wag my advice, would be ano, mas marami kang skills, mas marami kang ma-o-offer na ano. Kasi hindi puwedeng, sa graphic design ka lang talaga sa panahon ngayon. Tapos hindi kumbaga let's say na, hindi normal na hindi gano'n sobrang talented na graphic designer or ano. Mm. Paano mo mapo-position yung sarili mo as ano, kung kaya na mismo ng client na mag-generate ng AI. So Mm. so kailangan mo talaga na gamitin yung AI, be an expert dun, tapos para mapabilis yung trabaho. So so That's so true. i-a-add mo talaga yung skills na yun. Parang, sa AI is, meron ding, vibe coding, yung familiar ka ba sa vibe coding? Ayun, Hindi, so but I know AI can do the coding for you and can yes, create the website na. yes. So natatakot yung mga developers. Pero Oo. actually ang dami ngayong mga naghahanap ng developers dahil gusto nilang ayusin yung mga vibe coded na Hmm. systems. So, Mm. mas in demand ngayon ang mga developers. Tapos ang sabi ko nga dun sa Mm. ano ko, sa AC ko na, system developer, gamitin mo siya kasi sobrang laki ng advantage mo, naiintindihan mo yung back-end ng codes. Hmm. Compared sa mga nagva-vibe code lang na hindi naman kapag nasira yung system, wala silang magagawa. So Oo. so yun, ang laking bagay ngayon ng marunong ka. Kahit sa designing, halimbawa, Hmm. halimbawa ako, magge-generate lang ako ng image ng gano'ng graphic design. Pero need pa talaga i-polish yung ano, yung design na Hmm. kailangan ng Illustrator, ng Photoshop, hindi na kaya ng client 'yan. So, yun yung advantage ng as a designer na marunong ka sa mga softwares, marunong ka sa AI. Sobrang ano, tumataas yung value mo ngayon as ano. Oo, Tapos true. 'di ba? So, yun yung ano, yung advice. Ayun. Ayun guys. So, let's take it from TL Sherwin. Huwag kayong wag kayong ma-scared na ire-replace na kayo ni AI. So, ngayon, high value na po kayo kasi kayo yung magpa-polish ng results ng AI. So, Yes. alright. So, thank you for sharing, TL Sherwin. So, ngayon naman, let's guide the newbies on how they can start going into the creative field. So, for aspiring VAs and creatives who are just starting out, TL, ano yung ma-advise nyo na gawin nila to start this kind of field? Hmm, for ano, yung advice ko dito for aspiring, designers or mahilig kayong mag-design or graphic design, kung mahilig kayo, ta's marunong na kayo sa graphic Mm. marunong kayo sa Canva, ah, Canva madali na lang pag-aralan 'yan kung ano, Photoshop tsaka Illustrator medyo mahirap pa, eh. Pero kung Mm. marunong na rin kayo dun is ano, tapos wala pa kayong portfolio, Mm. gumawa kayo ng ano, sarili niyong, for example, meron kayong nakitang, naglalakad kayo sa kalye niyo, nakakita kayo ng isang, uh, let's say, barber shop. Mm. Gawan niyo gawan niyo sila ng ano, sariling branding. Mm. Kumbaga picturean niyo for example, picturean niyo yung ano, yung existing branding, halimbawa yung mismong location, picturean niyo Mm. tapos if you want to, change the logo for your case study, tapos Mm. gawan niyo ng mga iba't ibang mga, branding, mga style guides,
color schemes. Tapos yun yung showcase nyo as your portfolio. So, Oo. sobrang laking sobrang impressive na nun compared sa, kasi na siya isang buong branding na siya kagad. So, mga tatlong ganun lang, pwede din yung i-present sa target market nyo. Malaking bagay na yan. Sa personal project. Kasi merong tinatawag na parang, di ba yung sa term na, yung BCS. It's okay na mag-BCS, pero syempre, minsan na nagagamit tayo na for BCS for testimonials lang na hindi naman nagbe-benefit sa atin. So let's make sure na pwede rin na pero makukuha yun as a testimonial and portfolio. Pero mas maganda pero kapag yung pinapabago-bago na, pinapa-revise na BCS lang, hindi naman bayad. Medyo free project na yun, medyo iba na ang nun. So kung BCS, ka lang, lang kayo ng sarili mong case study for it, sa branding, para ikaw yung nasusunod. So para ma-test mo yung case study mo na brand strategy. We can discuss that later kasi iba kong ginawa. Ayun, yes. Ayun guys, it's very maganda yung tip ni TL Sherwin sa inyo. So pag baguhan pa lang kayo, you offer your anong tawag dito, services for free kahit doon lang sa mga neighbors niyo or ganon, para at least you will have something on your portfolio. May nagawa kayo sa portfolio niyo. Ayun, okay. Tapos pa siya, totoo siya. Tapos totoo pa siya, hindi siya invented. Oo, totoo siya. True. Hindi siya fake. Hindi siya fake. Yes. All right. So TL, what skills do you think are very essential for this kind of field, yung niche mo? Ayun, nasabi ko nga, AI talaga, kailangan talaga na lalo sa mga creatives ng AI. Ang advantage ng AI for creatives, lalo na mas mataas yung imagination level ng creatives. So, mas hindi boring. Ayan. Then, ayun nga, Canva, tapos kung makakapag-download ng Photoshop, Adobe, softwares, ganun. Tapos, marami pa naman ibang mga design tools eh. So, ang importante lang naman sa client is makapag-produce ka ng deliverables. So, it doesn't matter kung ano page yung Ayan. Yes. 'Di ba naman TL, free naman yun mga tutorials sa YouTube. They can use YouTube, right? Kahit nga TikTok eh. Actually ako nga for TikTok na lang yung mga short videos lang ang sa mga dami ko na natututunan din eh. Yun, very true. So na lang, follow mga creatives na artists na nagko-content ng good tips sa TikTok or sa Facebook maybe or YouTube. Tsaka kung sino yung maging, di ba? Kung sino yung idol nyo, yun yung popular na. Yung idol. Sige. So, TL, you're juggling personal and client projects. How do you manage your time and prioritize tasks, especially in the creative industry where deadlines are very tight? Before, full-time ako sa mga clients. Ngayon kasi, puros project-based na kasi I have a family na rin. Tapos kasi syempre matagal na rin tayo sa work na to. So marami na rin kasing nakapag-refer na na former ibang clients, ibang So mas may freedom ako sa projects. But I may sa proposals kasi lagi meron, di ba? Lagi tayong may timeline. I always make sure na talagang ano yung timeline.
Kung if not exact, yung mas earlier pa yung deliverables. So kaya nga yung previous yung nakwento ko earlier na hindi ako umabot doon sa timeline is very talaga disappointing for myself that even for myself. Ayan. Tsaka kapag once na nagkaroon ka ng client for the first time or kahit hindi mo nga na-close yung prospect, make sure na you make a great impression para maging top of mind ka. So kapag hindi kasi halimbawa, meron kang prospect tapos na-interview ka, nagkaroon kayo ng discovery call. Tapos hindi ikaw yung hinire, but you made a good impression. Tapos iba yung pinili nila. Once na pumalpak yan, ikaw yung second na contact nila. So yun. So, tapos nakapag-provide ka pa ng magandang ng service. Yung referrals nga magdedire-diretso. Oo, true. Yes. Ayun. Okay. So, TL, as a remote creative, networking can be challenging, but I don't think networking is challenging for you, no? Pero let's give how networking can contribute, or how do you build and maintain relationships with the clients and collaborators in the digital space? Yan. Biggest mistake ko is hindi ko binigyan ng importance before yung networking. Biggest mistake. Nung na-realize ko na napasama tayo sa isang community, na-realize ko na ganun pala ka-importante. Parang, oh my God, parang tayo kong nasayang na taon na hindi ko ginagawa yun. So, first time kung umattend ng isang community na parang anniversary, wala akong kakilala. Tapos, first 30 minutes pa lang na dumating ako doon, gusto ko nang umuwi. So, as in, sobrang, oh my God, parang maling-mali itong ginawa ko. Pero, kumbaga, inano ko na lang yung sarili ko na mag-stay pa hanggang sa marami. May nakausap na ako, ganyan. Tapos, syempre, hindi mo naman magiging ka-close kaagad. Kumbaga, magiging acquaintance lang kayo. Pero kapag ginawa mo pala yan, naging consistent ka, attend ka ng attend, manonotice ka na ng mga taong na parang possible na makatulong sa'yo. Sa atin. Ayun, so doon nag-start yung may nakaka-notice na, ito yung service niya eh. So, sobrang importante talaga na mag-show up ng in-person, lalo na kung in-person. Sobrang importante talaga. Kung kailangan mong bumayad for it, do it. Kumbaga investment yan eh, talaga. So, ayun. So, ganun talaga. So, sobrang importante. Yeah. Oo. True. Same tayo, TL. Late na din ako naka-realize na networking is very important. Pero guys, hindi ito networking na power na may product tapos magbabayad tayo, pyramid networking. Hindi po, guys. Networking is connecting to the same skills that you have, person with the same skills, and connecting with other skills para at least naman may mga referrals na mangyayari within the different skills, diba? So, yung advice namin is, elementary pa lang guys, mag-networking na kayo. Totoo yan. Actually, ito, sinasabi ko sa mga anak ko. Sabi ko, natutunan ko rin to sa mga tropa kong mga business owners. Yes. Tapos kasi pinagsasabihin nila yung anak nila, doon ka tumuro pa sa mga family na mga contractor. Totoo. Kasi sa mga politicians at contractor. Eventually kayo kasi yung iba kong mga katropa is
nagkaroon din sila ng mga business Mm. opportunities through ano talaga, through a classmate Mm. for college, ganon. Tapos, ayun. Mm. So, kahit yung mga anak ko, sinasabi ko sa kanila na ano, wag silang masyadong ano, loner. Kasi be friendly talaga na ano. Kasi hindi mo maalam yung, ang, 'di ba, mag-bump each other kayo na, Mm. uy, Mm. parehas kayo ng field, tapos siya pala Mm. yung may-ari ng ganitong business, 'di ba? Gano'n. Or Mm. True. siya pala yung may kakilala sa gusto mong ano, i-connect. Oo. Yun. So, Yes, importante yes. talaga. Yes, very important talaga. So, yon. Okay. So, ano TL, where do you see the future of remote work in the design industry? Will you think 5 years from now, 10 years from now, will it be saturated, or will it be die down, or ano po yung point of view mo? Me Kasi yung AI yun yung, Mm. yun yung talagang magdidikta ng ano, ng future natin talaga. Mm. For creatives ano talaga, hindi siya mawawala, ah, as far as, sa opinion ko kasi Mm. Mm. tsaka yung working from home lalo siyang mag-aano, lalo siyang magta-thrive yung working from home. Mm. Since sobrang accessible na ng mga ano, ng mga tools. So, Mm. then siyempre yung mga business owners, kumbaga, mag-a-adjust din sila, sa ano, parang Mm. 'di ba parang before nung wala pang internet, ah, yung mga business owners na hesitant din sila, skeptic sila sa internet. Pero 'di ba, Mm. ano nangyari, yun yung nag-ano. So, ngayon, yung AI is the new internet na ano. Ang malupit kay AI is, ang bilis ng progress niya. Ngayon, Hmm. for creatives, dun magiging valuable yung ano, creatives kasi, lahat is automated na, mawawalan na ng parang laging walang sense. Yung Mm. imagine kapag ano, yung for example, mga, image generated na mga nauuso ngayon, 'di ba? Mm. Mga, AI generated na ano, sobrang dali niyang gawin, nagiging cheap na siya. Kasi Hmm. sobrang dali niyang gawin, kahit sino kayang ano, Ngayon, as a business owner, gusto mong mag-stand out, 'di ba, sa the rest na ano, so yung mga gano'ng mga level na mga diskarte, siyempre dapat mag-stand out. So, mas kailangan nila ng creative minds para mas maganda yung output. Mm. So dun mag-aano yung hindi mo ma-apply yung AI dun na yung creative na sa pagde-design talaga na ayan Hmm. for me na dun mo mai-a-add yung value mo as creative. Kasi sobrang nagiging saturated na yung mga kapag may nausong AI generated na image, sunod-sunod na Oo. ganun. Mm. Para siyang mga stock photo dati na Oo. sa mga website, kapag nakita mo yan, ay ang cheap tingnan, 'di ba? Hmm. Mm. So, kaya mas mas highly valuable yung ano, yung totoong picture tsaka yung mga photography talaga. 'Di ba 'pag nakita mo Mm. sa True. website, totoong photography, imagine, restaurant na website na isang restaurant, Hmm. ma-impress ka ba kapag ang nakalagay dun is AI generated na Oo. pagkain? Oo, true. 'Di ba? So so Baka maging ano TL, expectation versus reality kaya 'no, nga parang yung 'di ba, pagkain. makikita mo yung ano, yung may-ari Hmm. kamukha ni Ann Curtis, yun pala. Kasi AI generated, 'di ba? So, parang gano'n din. Ah. Yung so, dun magiging valuable yung talagang ano, yung yung human touch talaga ng ano, Mm. creativity. So, Yes.
'Di ba? So, 'di ba nung naimbento ang ang camera, photography, akala ng mga painter wala na silang trabaho. Oo, yes. Pero ano nangyari, sobrang naging valuable ng paint, 'di ba? Ang mga Mm. artist, mga Renaissance, 'di ba? Mm. Patay na nga lang sila nung nung nabili yung mga paintings nila. Pero anyway, ganun yun yung concept na nagiging sobrang valuable ngayon dahil sa AI, yung may mga human Mm. touch na creatives. Yes, true. All right. Thank you for sharing that, TL. All right. So, at this point, TL, meron ka bang gustong i-plug or i-advertise maybe dito sa ating mga followers sa The VA Radio? Or may page ka ba na gustong ipalike? Wala naman. Ikaw na lang bahala dun, nahihiya ako. Ayun, Di ba kapag may page ka, TL? hindi kasi ako active sa sa pagpo-post ng pero dapat active kayo lalo na kapag Oh! Oo, Sige, TL, bigay mo yung link sa akin mamaya para i-comment natin text sa mo na live lang. session Tsaka yung natin. website Tapos, ko. Oo, website mo. Tapos, tapos i-invite yung natin yung mga listeners. tsaka sa Tapos, LinkedIn, sa sa LinkedIn, LinkedIn, yes. add niyo ako sa Ah, LinkedIn. Ayun, tapos kapag yung mag-add sa'kin kung may questions kayo na about freelancing, mm, kapag sa amin ni Steph, Coach Steph, 'di ba? mm. So, happy kami to help. Ayan. Yes. So, ilalagay natin yung link niyo po mamaya para at least, free Yes. po mag-reach out kay TL Sherwin para Yes. mag-ask ng help. We Mm. will guide the newbies and yung mga aspiring para at least when you start, hindi kayo naguguluhan kung saan kayo talaga mag-start. So, Yes. yon. So, sige, kasi at this point, ako na lang din yung mag-advertise. yung Thank gustong you. maging yes. Tapos, Yes, I would like to ito. share, TL? Sige, go. Ah, I would like to share as well, yung course namin, the Amazon VA Powerhouse. Sir Ray will put the link there. So, if you've ever wondered how to land your dream job as an Amazon VA, then this course is perfect for you. It covers everything from understanding Amazon platform to helping you become an expert VA ready to assist Amazon sellers with confidence. So, check out lang yung website. Ayun, nilagay na ni Sir Ray yung website. So, yung final question ko kay TL Sherwin, what looking back on your career, what are the key lessons that you learned that you want to share to the aspiring VAs? Okay, yan. Yan na-discuss natin kanina yung value ng networking. It's really important. Value ng networking. Other one is yung tawag dito, yung pagkatao natin, yung we need to be highly uh, tawag dito, trustworthy. Kumbaga, Yung core values. oo, tapos kailangan mataas yung integrity natin kasi Yes. yun yung yun yung bread and butter natin. Tsaka doon magsasanga kapag nakapag-provide tayo ng magandang service sa clients, doon kayo magta-thrive, maraming clients ang magtitiwala sa inyo, maraming referrals, ganun. So, kailangan may yung sobrang importante yung integrity talaga para sa akin. Yeah. Ano pa ba? Kasi TL, no? Kasi
very ano na ngayon yung VA world. Marami ng, anong tawag dito? Marami nang gustong nag-VA. Kaya yung trust na talaga yung the best thing that we can sell to our clients, di ba? Yes. Integrity, trust. Madaling pag-aralan ng skills. Pero Mm. yung 'di ba, yung attitude ng isang tao is. Kasi 'di ba, syempre aware naman tayo na maraming nanloloko, maraming so that makes the difference para sa atin na yung integrity natin. Para tumagal tayo para tumagal talaga tayo dito sa ganitong business. Ganitong work or business. Yes, that's so true. Alright. So, yun. Ano nga pala, gusto ko i-share how me and TL Sherwin met. So, I joined a community dito sa Facebook, the Freelance Movement Tribe. Tapos yun nga, yung TL ng Heptad namin is TL Sherwin. So, that's how we meet. Yung networking talaga is very important. So, yun, I joined the tribe and me and TL Sherwin met, and we also met a lot of, different people in different niches. So, it's very important. So, yun. Okay. So, guys, yung first-time listeners dito, please make sure to follow the VA Radio sa Facebook. We will put the link on the comment section, and also follow the VA Radio sa YouTube. So, si VA Radio, meron siyang mga free trainings posting. So, it will very helpful for you to get those if gusto niyong mga free trainings. And sometimes meron ding mga job postings sa the VA Radio group. So make sure to like, follow, subscribe the VA Radio. And also, I also have a page, Coach Steph Amazon VA. So if you want to become an Amazon VA, please follow my page. I always post important updates there within the Amazon VA world. So if you want to be updated, just follow me. So yun. So TL, thank you talaga for gracing us with your, knowledge tonight. Thank you so much. I know busy po kayo. I know busy po kayo, pero binigyan mo talaga kami ng time tonight. So, yes. Thank you so much. And so that's a wrap with our tonight's episode, the VA Connection. And again, a big thank you to our guest, TL Sherwin Martin, for sharing his insights. And I hope you found today's show very valuable and inspiring as you continue your journey toward your ideal VA niche. I'd also like to take a moment to say thank you to the VA Radio for airing today's show. I know hindi po maganda yung panahon, pero tuloy-tuloy po tayo. Thank you, Lord. And if you enjoy... hindi tayo naputol talaga. So guys, please keep safe sa bagyong Opong. So, take care. Huwag po kayong lumabas pag malakas yung ulan or yung hangin. And if you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe and join us every other Thursday right here on the VA Radio. So until next time, keep learning, keep growing, and remember, success is just one connection away. Thanks for tuning in. I'm Coach Steph, and this is the VA Connection. Bye po sa lahat. And good evening. Bye, TL. Bye. Thanks for tuning in to the VA Connection with Coach Steph. Remember, every VA's journey is unique, and yours is just beginning. Stay inspired, keep learning, and step boldly into your future. Until next time, go make your VA dreams a reality. Only here at the VA Radio. Keep it light.